Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Paano nga ba gawin ang auto finish? Gaya po nitong nakita po ninyo, itong center table na ito. So naway panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po niyo step by step kung paano po ito gagawin at kung ano po ang mga materials na dapat po natin gamitin dito. Ito po ay center table, galing po ng Italy. So ano po ito? Imported po ito. Yun nga lang, marami na po siyang gasgas na mga malalalim. Kaya ginamitan po natin ng liha mga boss na number 180 para po matanggal yung gasgas bago po natin i-primer uli. Ang in-spray ko po dito mga boss ay epoxy primer para po man-neutral dahil hindi po ako sigurado kung anong klaseng pintura ba ito o ito ba'y resin. Ang gagamitin ko pong pintura nito mga boss ay Hansal Urethane. So ito po yung ating kulay na kulay itim. At siyempre ito yung ating anti-corrosion primer. Ito naman po yung ating clear na top coat. At siyempre yung ating urethane thinner. Ito po ngayon yung ating anti-corrosion primer. So, paano po siya ihalo mga boss? Ang sistema po sa paghalo nito ay 3:1. So, ibig sabihin, tatlo po yung pintura na yan, yung kulay gray na yan, at isa po ang ilagay po ninyo na catalyst. At kung malagay na po yan, yung catalyst at yung pintura na yan, ilagay na po natin yung thinner. Gaano po kadami yung Hansal thinner mga boss? Kung gaano po kadami yung pintura na yan, na mayroon pong catalyst, yan po ang dami ng paglagay po ninyo ng thinner. So, magiging 1:1 na po ang ratio mga boss. Paalala lang po kapag meron pong masilyahan, dapat po gamitan nyo muna ng Hansal spray filler para po huwag bumakat yung inyong masilya bago po kayo magkulay. I-spray po yung anti-corrosion po na primer, kagaya po nitong ginagamit ko po, nang hindi po biglain pagkapal. So, pwede nyo pong patungan yan uli hanggang 2 patong o higit pa, pero dapat bago nyo po patungan, pabutin nyo muna ng 2 hanggang 3 oras bago po nyo patungan uli o kaya lihain po uli. Pagkatapos po ng 2 hanggang 3 oras mga boss, ay pwede na po nating lihain. Ang liha po na ginamit ko po dito ay number 400. At siyempre, binalahan ko po ng kahoy para po flat po talaga siya. At kaya mga boss, oras na po para timplahin na po natin yung ating kulay. Yung ating Hansal na kulay black po. So, paano po ito timplahin mga boss? 3 po itong pintura, 1 po ang catalyst. So, 1:3. At kapag nahalo na po yan, lalagyan na po ng thinner. Gaano po kadami yung thinner na ilagay mga boss? Kung gaano po kadami yung pintura at catalyst, yan po ang ilagay po niyo na thinner. Ibig sabihin, magiging 1:1 ratio na po siya. At pagkatapos nyan, haluin lang po natin ng husto bago po natin i-spray. At muli mga boss, kapag tayo po ay mag-spray, lalo na pag nagkulay na po, huwag po natin biglain sa kapal dahil magpatong pa naman po tayo. So, gagawin po ito ng 2 patong o higit pa at patuyin po ito ng 3 hanggang 5 oras bago po natin lihain para po matuyo po talaga siya ng husto. So ito na nga mga boss, pagkalipas po ng 5 oras, tuyong-tuyo na po siya, matigas na po siya. So hindi na po nakakatakot lihain. Ang gamit ko pong liha ngayon mga boss ay number 600. So lihain po yan ng gusto at pagkatapos po niyan, ipipinish ko po siya ng number 1000. So pag na 1000 na po yan, pwede na po nating lihain na hindi na po natin gamitan pa ng kahoy o rubber. So pwede na po nating lihain gamit po ang kamay. Pagkatapos po ng mahabang lihaan, ngayon timplahin na po natin yung ating top coat clear na Hansal. At siyempre, haluan din po yan ng catalyst. So ito po yung catalyst po niya. Ayan po. At hindi mawala po siyempre yung ating urethane thinner.
Counting trivia lang po mga boss. Ang kulay itim po na pintura ay napakasilan po niya. So kunting dumi lang po, mahalata po talaga siya ng gusto. Kitang-kita po siya, lalong-lalo na kung ganitong klaseng pintura na makintab po siya dahil pangkutsi po ito. So ang ginagawa ko po ngayon ay nilagyan ko po ng kaunting kulay yung aking top coat para po matakpan yung halatang dumi. At pagkatapos po nito, magtimpla po uli ako ng porong clear na po talaga at sisigurihin ko po na wala pong dumi mga kadapo. Doon ko po gagawin ito sa loob. So ngayon mga boss, in-spray ko na po yung aking tinimpla na clear na may halo pong kulay black para po matakpan yung counting dumi na dumapo po. So ngayon, huwag po nating biglain yan sa pagkapal dahil magdoble pa naman po tayo. At ang gamit ko po ngayon na spray gun ay Sanction po. Ayan. Kanina, ang gamit ko po ay Gravity, yung maliit po. So pwede rin naman ito, maganda din po ito dahil parehas lang naman sila pang finishing din po. 1.5 yung kanyang nozzle at 1000cc po ito. At kung napansin po ninyo mga boss, tinalian ko po ng tila yung dulo po ng hose, yung nakakunik po sa spray gun, para po sigurado po na wala po talagang makalusot na tubig dyan. Dahil siyempre, kahit pag-ano pa kalinis yung ating compressor, kahit dinrain po natin yan araw-araw, magkaroon po talaga ng tubig yan sa loob. So, panigurado lang po, lalong-lalo na, nasa finishing touches na po tayo. Number 1,200 po ang gamit po natin na liha dito. Dahil siyempre nasa top coat procedure na po tayo. So kailangan po nating lihain ng pino. Gamit lang po ang kamay. Tapos siyempre gagamitan po natin ng tubig. Lahat po na pagliha po dito, basta ganitong klaseng trabaho mga boss, ay ginagamitan po talaga ng tubig para po mas tipid at mas dali po siyang lihain. Dahil matigas po ito pag hindi po natin ginamitan ng tubig. At ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating top coat clear. Yung purong clear na po, wala po halong pintura. So paano po ito timplahin mga boss? Muli, 3 po yung clear, 1 po ang catalyst. Yan po ang ratio. At pag nahalo na po yung clear at catalyst, siya din po yung dami na ilalagay po natin na thinner. At siyempre, haluin po natin ng gusto bago po natin i-spray para po maganda po ang resulta. At siyempre, isang tip ko lang po sa inyo, sa bawat po spray po natin, mula po primer hanggang top coat, dapat po gamitan po natin ng salaan na stocking para po wala po talagang dumi. Alam niyo mga boss, sa mga projects po natin, tip ko lang po para po sa mga pintor po, yung mga dokero, yung mga nagpipintura po ng mga dining table, ng mga cabinet o kaya sa mga pintuan po, mas maganda po kung pangkutsi po talaga ang gamitin natin. Dahil kung ikumpara po natin ang quality ng pangsasakyan na pintura at yung mga lacquer type na ginagamit po natin sa pagdoko, malayo po ang kaibahan talaga sa quality. Mas malinaw po ang kintab po ng pangsasakyan, lalong-lalo na kung urethane paint ang gamitin po natin. So marami pong brand ng pintura na mga magaganda po, hindi lang po Ansal ang maganda, marami pong iba. At ipapakita po natin yan sa susunod po nating mga video na pangsasakyan po na pintura na magaganda rin po dahil marami pong klaseng pintura po na maganda. So, mamili na lang po tayo, magdepende na lang po yan kung gaano po kalaki o gaano po kaliit yung ating budget para po dito. Pero ang mahalaga, mas maganda po kung ikumpara po sa mga lacquer type na pintura itong pangsasakyan. Naway nagustuhan po ninyo ang ating video po ngayon. At para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo. Pakipindot na rin po yung notification bell po para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload po natin dito sa ating channel. At siyempre, mag-like po kayo at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At paki-like at follow na rin po yung aking FB page na
paint and varnish solution. Para doon po tayo magkwentuhan kung meron po kayong mga katanungan, kung meron po kayong mahalagang bagay na gusto niyo pong itanong. Sagutin ko po yan sa oras po ng umaga o kaya gabi pagka dating ko po galing po sa aking trabaho. Salamat po!